So ngayon no, meron tayong panibagong bike check ngayon. Pero bago ko sabihin na bike check na to, so ito po ay for sale, no. Ilagay ko agad yung description, name, email, tsaka phone number, or lalagay ko din yung aking aking email pati phone number sa mga magi-inquire na gustong bumili nitong nitong Jeprox na whole bike na to. And if I'm not mistaken, pwede po din siyang i-parts out. So simulan po natin, no. So ito yung Manila Animal Jeprox 7000 series aluminum. So size 52 po siya, no. Mga may gasgas ba to? So mga may gasgas daw siya. Ayan, no. Mga may gasgas sa fork. Pero hindi naman siya, hindi naman siya sobrang lalang gasgas. Walang dent? Walang dent. O nga pala, ito nga pala Sir Jeremy, siya yung nagbebenta ng bike, no. So humingi siya ng kaunting tulong sa akin para ibenta to. Pero of course, gagawan din natin ng content. So size 52, no. Ito yung sinasabi ko sa inyo, tumatama palagi, no. Ito yung toe lap. Ayan. Tapos, before we diretso, no, naka NV na stem. Hindi din alam. Ako din, hindi ko din alam. Hindi kasi ako maka-road bike, no. Kasi maka-road bike, madalas itong NV na stem. Pero magkano yung NV na stem na to? 16. So, kasama na to. So, ito yung kasama, no. Tapos ito yung FSA na drop bar. Tapos, pass ba to? Pass? Drop bar? Tapos, pass na drop bar. Pass ba o pass eh? Pass yun, pass eh. O, yun. Color pink. Tapos, sunod naman tayo sa wheelset. So, yung wheelset niya is a NV. Tapos, naka-tubular po tayong na gator skin. Tubular meaning hindi po siya yung clincher na nakabit, but rather naka-glue po siya, naka-glue sa loob. So, hindi ini-skid ni Jeremy to kasi shadow daw mahal, no? So, hindi po yan yung typical na gator skin na nakikita lang po natin. Tapos sunod, Izumi super toughness na chain. As usual naman yan. Tapos generic na cogs naman yung andito. So, hindi siya yung mga tulad ng Raketa and all. Pero still, maganda pa rin. Pero mali pala, no? Hindi ata generic itong dulo. And if I'm not mistaken, bike dome na 16 teeth. Tapos Runwell to, no? Runwell na nuts. And of course, ito po ay isang DT Swiss 2024 na truck hubs. And hindi ako sure kung pillar yung spokes. Pero mukhang hindi. Kasi hindi ata yung pillar. Hindi pillar yung, hindi pillar yung kanyang logo na nasa head ng spokes. Pero yeah, ito na po ang kanyang wheelset. Tapos sunod naman po tayo sa crankset, no. So yung crankset niya po is a Sugino 75DD. Pero ito ay isang super Sugino 75DD, no. Tapos yung kanyang crankset is a Arn, a Barbie. And ito po yung variant na walang butas. Actually, mas trip ko yung variant na walang butas, no. So anyway, tapos ang included po dito is naka ceramic bearing, pero yung nakalagay dito is naka steel bearing. Yung ceramic bearing nasa taas pa, no. So kung bibili niyo po, dun pa lang papalitan. Tapos naka MKS po tayo, no, na pedal, and naka mash na toe cage. Pero yung strap nito is naka piece. Pero yeah, very mahal pa rin. Pero kung tatanungin mo, I'm not a toe cage or strap person. So, wala akong masasabi about dito. So, sunod naman tayo sa last, which is yung kanyang cockpit. Tapos, sunod naman, mga kumafers, no, meron po tayong cockpit na, NV. And then, Selle Italia na upuan. And at the same time, yun nga sinasabi ko sa inyo, ito ang kasama, no. Tapos, naka CNC po tayo na stem, and then naka Megalite po tayo na na straight bar. So yan na po ang buong Jeprox bike check. So invite ko muna si Jeremy, no. Wala kang gagawin. The joke. Sabihin mo yung parts. Magkano whole bike neto? Whole bike. Siguro offer talaga kasi medyo mabigat yung karga ng Jeprox. Pero magkano whole bike neto kung ikaw yung asking, no? Syempre mag-o-offer naman din yung tao. Pero kung ikaw yung asking, magkano whole bike neto? Kasi kung tutusin,
alam naman natin lahat kung magkano yung mga Jeprox ngayon. Pero sige, bigay ko 35k yung Jeprox. 35K yung Jeprox, okay? Pag whole bike kukunin. Oo, Bigyan pare. natin yung per price. Sige. Sa rim set, halos 90k. Then sa stem na Enve, halos 15. Sa seat post, 15 din. Sa Italia, kahit freebie ko na yan. And then siguro, ipresyo yung crankset pa lang. Halos 55k na according to Boss Tommy. Shoutout sa'yo, Boss Tommy. Tapos AR chainring, 15k. Pero more or less 250 below. So more or less, itong buong bike, 250 below. Pero Negotiable. negotiable po siya. Pero kapag parts out, ano yung mauuna? Wheelset. Wheelset, hindi frame. Hindi. Hindi. So magkano yung magkano wheelset kapag ipa-parts out ulit? 90. So kapag ipa-parts out, ang wheelset is 90, no, 90. Tapos sunod naman yung crankset, may kadena na yan, magkano ano yan? Siguro 55. 55 plus 15. Magkano yan? 55, 15, 60, 70. Sige, bigay ko 65 crankset. 65. Kasama na MKS pedals. Okay. So may 90, 65. Tapos kapag hindi siya whole bike, yung Jeprox is then again 40. 40, Ayun. 45. 40. So 40 itong Jeprox. Tapos last but not the least is itong what we call this, itong cockpit. Freebie na to. Kapag whole bike. Oo, So kapag cockpit, ito lang yung freebie. Pero magkano ulit to kapag parts out? 15. 15. Itong flat bar 2.5 kasama stem. kasama stem 2.5. And itong dalawa is Kahit straight 15 na yan. straight 15, no? Kahit if I'm mistaken 19. Oo, so parang freebie na lang yung drop bar. Maraming freebies as in kung ite-take all nyo, maraming freebies kayo makukuha sa So ilalagay ko na lang dito yung ano ni Sir Jeremy, no? Yung kanyang info. So ano man sabi mo sa mga feature na bibili? Scam ba to? Scam ba to? Kasi meron talagang mga tao, no? Meron mga tao na hindi sure kung sino yung nagbebenta. I mean, iba yung lawak ng hawak ng muff, pati yung lawak mo sa community. So, shoutout sa mga nagturo sa akin kay Carl Reyes and kay Tilium family. Yun. So, ang masasabi ko naman, no, ito si Jeremy, no, kailan ka lang nagsimula? 2020. So, 2020, so, in a way, post-pandemic. So, in a way, 4 years na siya. Pero masasabi ko, lahat ng mga binibenta niya, legit, no? Lahat ng mga binibenta, actually, nakikita ko na siya sa Omni Manila, sa mga pinopost-post. So, yun yung mga inano, nakakabenta, nakakabili. So, wala naman ako narinig na masama. Mayroon bang narinig sa'yo ng masama? Sabi nung iba scammer daw. Sabi daw ng iba yung scammer daw siya. Pero mukhang hindi naman scam, no? Nakikita ko naman to, no? Legit naman yung mga sinasabi niya. And may business to, no? So, bakit pa siya mang-i-scam kung meron siyang steady flow of money? So, yun lang mga kamappers, no? Thank you sa panonood ng video. And then again, nasa description din yung mga information na needed nyo kung may balak kayong bilhin. And pwede pala ito i-ship to ibang bansa. Nationwide shipping tayo. Pero shoulder nyo ang Yun, tax shipping. and shipping Oo, fee. yun. And speaking of tax, meron tayong pag-uusapan dito. So yun lang mga kamappers. Meron po tayong frame set check and binibenta po siya sa halagang 180 na 180k. Bigay ko na po sa inyo yung bigay ko na po sa inyo yung description, email, and kung saan matatawagan, no. Pero anyway, bibigay ko sa inyo yung reason kung bakit sobrang solid na to, itong 180k. Kasi yung price neto, original with tax, sabihin namin mamaya. So unahin po muna natin, no. Ito po ay size 52, no. Size 52 na 290 Tokyo. Tapos, hindi po siya yung hindi po siya yung 290 na Tokyo, na yung dating design. Ito na po yung yung newer model niya. Actually, in my opinion, wala namang pinagkaiba no? Wala namang pinagkaiba yung yung decals lang. Ito pala si Sir Jeremy, siya yung nagbebenta. So, sa kanya kayo makikipag-usap. Kumbaga, ako lang mediator, no? Ako lang yung nagbigay ilaw sa mga ganito. Tapos, tanongin naman natin kasi may nagtatanong din. Gusto ko natin sabihin. Kasi may nagtatanong kung pwede ba daw brakes dito. And ang sagot, yes, pwede yung brakes dito. And may nagtatanong din, pwede daw pang carrier to. Lahat naman ng bike pwede pang carrier eh.
Basta maayos lang eh. Wag lang yung kalakalawang, wag lang yung under maintenance. LV daw nga na basic na bike. Pinangkakaya eh. 'Di ba? Ito pa kayang mamahalin. So, pwede naman. Tapos meron din ako nakitang tanong is nakabakal daw na plate ba yung kanyang dropout? So, ang sagot diyan, yes. So, akala ng lahat, kahit ako din eh dati, kahit ako din eh, full carbon po siya. Pero as you can see, no, parang aluminum po din siya, no? Parang aluminum po din, no? Ay lang. Ayaw mag-focus. Ayun. So, parang aluminum po din, So, parang aluminum po din siya, no? Kumbaga, paint lang po, sinama sa paint. Kasi ako din dati, akala ko, akala ko full carbon to, na parang forged carbon, but I was wrong. So, yun, sana nasagot ko kayo. Hindi push. Kasi, ang mapaisip din kasi ng tao, kapag carbon, parang baka mag-crack kapag hinihigpitan. Kasi iba yung paghigpit ng harap sa likod. Siyempre, ayaw mo naman kumalas, no? So, yan, sana nasagot ko kayo, no? And yes, BSA threaded, BSA threaded na 68mm English thread po to, no? And if I'm not mistaken, T1000 ba to? Ayun na po, max niya po is 28C as you can see, no? Tapered po din yung kanyang kanyang fork. And also, siya, no? Meron din siyang seat mask. Ito po yung tinatawag na seat mask. So, hindi po siya yung typical na seat post na pinapasukan nyo po na seat post, but rather seat mask. As in, meron pong mask sa seat tube. So, dediretso siya. Tapos, kung mag-adjust kayo, puputulin nyo lang po depending sa height. And then, meron siyang clamp dito to secure it in place. Mataas pa to. So, in short, So, in short, sa mga, pwede pa talagang putulan yan for your proper size, no? And, in my opinion, masyadong mataas to para sa isang very hindi super tangkad, no? Ako, siguro ako, 5'7", hanggang dito lang ata ako eh. Sa akin eh. Diba? Pero yan yung sa akin. So, kung kay Kuya mas mataas pa siguro. Yun. Pero, ako, yung since sa bike fit ako, ever since mababa na yung seat post ko palagi. Yun kasi yung proper Wag lang aabot dito sa all eyes on me. Kasi may siya dito eh. May all eyes on me siya. So, pwede nyo pa siya putulan ng sagad. So, pwede pa siya maputulan ng sagad. So, hindi kasama to, no? Sige, freebie ko na yan. Putang ina, freebie sa 180. Freebie na po itong 10,000 plus na Pro Vibe stem na carbon. Hindi pala Pro Vibe pala to. Pro Track stem. Meron na po kayong freebie na ganito. Basta lang mabenta. So, quitting na din. Mag-business venture na yung idol natin. So, sabihin ko na, no, 250,000 pong nagastos dito. Shipping, yung item mismo, and yung nagpalaki sa kanya is yung tax. Magkano tax nito kung pwede i-disclose? 54,000 complete receipts ng frame, the shipping fee, and the tax. Complete receipts lahat. So, para lang ma-release to sa customs, nagbayad pa si Jeremy ng 50,000 and to the point na naging 250k na siya. Pero kapag bibilin nyo, wala nang time, wala nang shipping fee, wala nang time, wala nang tax. Pupulutin mo na lang dito sa Pupulutin mo na lang dito sa bahay nila Jeremy. So, bibigay ko po sa inyo yung information ulit sa mga bibili, sa mga balak bumili. So, kuha ko sa inyo, mga kamaffers, no? Bilhin nyo to. Kasi, ako personally, pwede ko siyang bilhin yan. Pero, PC muna eh. Addict muna sa PC ang idol mo, no? Priorities ko PC, kaya hindi mo na ako bibili ng mga ganito. So, ilan po mga kamaffers. As usual, very safe in tandaan. Huwag lalapit sa Takan Bus. And kung gusto nyo bumili, tayo nyo lang bilhin.